Good day mga ka-farmer. So ito yung ating fish pond. Ilalagay natin ng tilapia tsaka yung crayfish natin. So ito, tapos na siya. So waiting na lang tayo for the filtration natin, yung ating biofilter, para malagyan na natin ng mga stone, no? So may handa natin. So ito yung biofilter natin. Yan, pakita mo. Yan, pakita ko. Yan yung ating biofilter. So, kung mapapansin ninyo, dito, ito yung gagamitin nating strainer dito. Yan, nakaganyan yan. Tapos, lalagyan natin ng mga bato. So, yung needed na filtration dito sa bacteria. So, bakit may ganito? So, yung ating yung ating biofilter chamber 1, so dito yung sludge, kaya meron tayong ganito para lusot yung sludge. So dito na natin nilagay. So through dito, ito yung ating drainage system for sludge papunta doon sa ating kanal na inihanda yung gagawin natin. Ayan, so ito yung magsisilbing natin sa sludge natin. Ayan, ito dito siya. Ngayon, ito yung galing dito sa pan. Kaya tayo may ganito para makuha yung sludge. Kasi pag walang ganito, so hindi mo kukuha yung sludge dito sa pan. So hindi siya madidrain, no? Mangyari, may iwan lang din yung sludge kung wala tayong ganito. So ito yung ating sunod. Dito ilalagay yung ating yung charcoal, no, for ammonia. Then yung mechanical 1, then mechanical 2, and dito na yung clean water natin. Yan. So dito naman yung wetland natin. Yan, pa ganun. Yan. So sa tabi nito, yan, ito yung ating azolla pond. Malapit lang yung ating source. And then ito na yung ating pond. So ganito siya kalaki. So yung iba na napapanood ko sa YouTube channel nila, based sa Google, ang kaya dito is nasa 800. Pero yung sa experience ng iba, kaya maglagay ng 2,500 tilapia dito. Same time with crayfish pa. Kasi ang crayfish mostly sa ilalim sila, sa ibabaw yung tilapia. So yung tubig naman ito is hanggang dito. Nag-base kasi tayo dun sa filtration natin na una. So dun yung mangyayari, nag-base yung level ng tubig. Yan dito. So yan. Ang mga crayfish ay magagaling daw umakyat. So kaya hindi natin siya pwedeng isagad, no, hanggang dito yung tubig. So kaya nag-iwan tayo hanggang dito lang. Same time, para safe din yung tilapia, hindi siya yung makatalon. Pero ito, mapapansin nyo, meron tayong mga bakal, no, na abang. Kasi magkakaroon to ng screen. So yung mga natin, for safetyness din, no, just in case makakit yung mga crayfish, ayan yung ating protection, no. So ito is kaya medyo marami dito kasi kadugtong na to ng aming cabin.
magre-renovate kami ng cabin. Ito na yung viewing namin for kitchen. So magiging kitchen kasi ito yung magiging salamin na viewing dito sa pond. Then ito, screen lang din to. Yung gitna, pader. Dito magkakaroon ng screen. For viewing lang din. Kasi yung manok natin dito rin sa sa pael na to na galaan nila. Yan. So ito yung magiging silbing shelter nila tsaka ito. And then yung mga sa taas, yun yung ating magiging mga kwarto ng ating extension ng cabin. So kaya ganun yung setup niya. So for the meantime, ito yung ating pinocus para lang tayo ay mas kumita agad. No, hopefully masimulan na natin to ng mas maaga para kasi yung paghahantay natin harvesting sa tilapia is 3 to 4 months. Pwede mo siya palakihin hanggang 6 months para mas ma-okay yung size. Sa crayfish naman, ang harvestable sa size niya is parang ganun din, pero kung mas okay daw yung 7 months kasi every month is lumalaki sila ng 1 inch. Kaya pagdating na ng 7 months is nasa full size nila na sila no 7 inch. Yun ang sabi na iba na 7 months na 7 inch na sila. I don't know kung ang crayfish hanggang 7 inch lang talaga na lumalaki. So yun lang mga farmer, no? Update ko kayo sa susunod dito sa about sa aming backyard farming. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no